Sige, mag-start na lang ako kung narinig pa hindi. So, social engineering. Social engineering is the art of manipulating and utilizing human behavior to conduct a security breach. In social engineering, the victim who is being used as a subject for a security breach does not realize that he or she is being used. Users are all considered to be the weakest link in the security chain that are easy to exploit. The attacker can use various methods in social engineering to gain sensitive and confidential information. The attacker can use methods such as sending an email or redirecting the user to a malicious web page. Several methods can be used, but each method intends to get sensitive and confidential information for security breach. Ano na, parang ano siya, so art siya ng like tawag dyan, nakalimutan ko. Art siya ng utilizing human behavior para malaman yan, para makonduct natin ng security breach. Tapos, gagamitin natin ang subject natin or sino yung subject natin for para sa security breach natin, parang tetest na natin sino yung sa subject natin para matest yung security breach by using email or redirect na link, parang suspicious na link. Di ba napapansin nyo na minsan, ewan ko kung na-experience niya ako, na-experience ko na din yun. So, kung na-experience nyo na may nag-send sa'yo na email, like, unknown number, di mo kilala, tapos nag-send, sabi, nanalo ka ng 5,000. Na-experience ko na yun. Beses na. Lalo nga sa na-receive ko yung email sa cellphone ko. Talagang maraming possibilities na pwedeng gusto nila para makapasok sila dun sa ma-breach nila yung tong device na to. So next, can perform in various ways over the telephone, in person, performing a task on the system. So over the telephone, di ba napapansin mo na once kasi PLDT ka, ganun kasi PLDT. Pinakamas kasi sa mga cybersecurity sa PLDT. Dahil gumagamit din sila ng telephone. May chance kasi mapasukan. Kasi nakakonect siya eh. Nakakonect siya sa PLDT. Parang ko-connect gamit nila na parang landline. Ewan ko kung wire ba yan. Wire ba o wireless, basta ang pagkakalam ko, yun ang gamit ng ng PLDT yan. In person, pwede naman parang siya, bibigay siya ng information. Mali. Sa in person, parang hingi ka ng advice or pwede through face to face. Tuturo niya na ito yun. Parang tama yan. Parang ganun. Akala mo eksperto yung yung nagturo sa'yo, hindi pala. Hindi siya eksperto. Parang nagkunwari lang siya. Yeah. If performing a task on a system, yun ginagawa ko naman din yun. Lahat tayo, hindi lang estudyante, pati din yung mga gumagamit ng computer, gumagawa ng performance task. Yun yung may possibilities na yung dahil dun sa task na yan, meron ding like possibilities na magkakaroon ng security breach. Alam mo yung like Trojan. Similar siya sa Trojan.
parang safe lang, lang, alam mo lang safe kasi galing tong sa website na yan. Pero, pag once naka-enter ka na, dyan magpapakita yung yung virus. Na, hinayaan mo nakapasok yung safe, itong unknown na website. Tapos yan, wala na. Pasukan ka na. Yun. Social engineering, it can be considered as a base for mostly all types of passive information gathering techniques. The outcomes of social engineering can be devastating. When users as a target an organization, the attackers can perform security breach of the entire network, just matter to getting inside the network using information provided by the user. Various types of users can be triggered and can be target of social engineering. Some of the common targets are receptionists, IT help desk, HR department, top management. So, natin. Si phishing, type of attack that uses the social engineering space, uses technical deception to convince a user to provide personal information such as passwords, social security numbers, credit card numbers, bank account details, so on. So, ayun, merong ibang website na parang fake na website. Example natin. Ito yung website na, 'di ba naka-receive ka ng email, sabihin natin, video. Akala mo video talaga, pero yun ang parang duplicate siya, pero hindi masyado halat. Ginagawa ng hacker din na dapat hindi na malayo ng mga users ng video account na yun. Tapos kailangan na i-fill up lahat ng informations mo. Like, yun, nakabanggit na social security number, password, credit card numbers, bank account details. So, kahit yun ang mahirap. Once na nakuha lahat na informations mo, either ma-hack, wala na, na-hack na lahat ng mga accounts mo, wala na. So, merong klaseng methods ang yung sa phishing. In person, pwede kunin ng lahat ng informations mo via sa paper. Lahat ng sinulat ng informations mo. Or merong tawag dyan. May pumupunta na tao, claim nila na sila yung employee ng bangko or employee sila ng for example, employee siya ng GCash, sabihin natin. Tapos gusto nagpa-fill up sa lahat ng information. Na-fill up mo, hindi mo na malaya na talagang hindi totoo yung siya yung employee ng GCash. Wala na. Huli ka na. Through malicious website, ayun yung sinasabi ko, nabanggit ko, like, parang dapat aware kayo sa mga duplicate na website. Dapat malaman mo kung ano yung totoong website ng tong pinapasukan mo. Dapat maging aware ka lahat. Kunin mo lahat ng informations ng official, tapos ipag-compare mo dun sa another duplicate ng website. Yun. Through email malware attachments, ayun, katulad ng binanggit ko kanina, pwede rin sa meron kasing, di ba, nare-receive niyo yung email galing through email, lahat ng mga links, like for example, kailangan magpa-fill up ka ng doon sa Google Form, or mag-send ka na ng CV mo, or magpa-fill up ka sa Google Form, hindi mo na malahin talaga na
hindi totoo yung tong sino nag-send sa'yo. Maraming klaseng phishing. Sabihin natin. Unang-una ay smishing. Ito'y gumagamit ng like text messages galing sa cellphone natin para makuha na para ma-obtain lahat ng information katulad ng credit card number, account details galing either dun sa video, meron kasi video na na application for cellphone. Meron din land bank, meron din GCash, yun. Kahit anong nasa basta important basta siya tawag dyan. Basta kahit basta kumpanya ng mga nagkikip lahat ng mga importanteng information at saka pwedeng pagnakawan ng mga hackers. So, phishing is another form of phishing, conducts voice over. Sabihin, ganun din dun sa kung napapansin nyo yung lahat ng mga call center agents sa India, nagkukunwari na galing Microsoft sila, pero yung pala na-hack ka, na-scam ka, hinayaan mo na nakapasok yun. Nasunod mo lahat ng instructions galing ng mga scammers. Yan. Yan na yung mga example na about sa phishing. Phishing is more of a voice over. Smishing is more on text message through cell phone. Yan. Watering hole is more complex type of phishing. Like the attacker infects a website is often visited by targeted users. Ano ba yung pinakasikat na pinaka-common na website na lagi pumupunta lahat ng mga users? Like for example, sa ngayong this year, sabihin na natin na example natin, lagi sila pumupunta dun sa video or video. Example lang to. Lagi pumupunta lahat ng mga users mostly. Itong target na to. Lagi siya pumupunta dun sa video niya. Ang gagawin ng attacker or sabihin natin hacker, i-infect niya lahat ng i-infect niya yung website. Once na nakapasok siya, like once yung victim or yung user nag-click siya dun sa website, parang nai-inject niya yung IP address niya dun sa IP address ng sa website. Kung na-inject na, ibig sabihin lahat ng mga infected na virus dadalaw dun sa magkaka-infect siya dun kung baga na-infect na lahat yung mga system. Tapos pwede may possibilities na magkaroon ng like repeated na spam, ganun. Siya, tawag dyan? Panay marireceive mo lahat ng spam na emails galing sa Tapos, hindi lang may infect ang laptop or computer, kung hindi same din dun sa sa cellphone din. Kasi nakakonect siya sa tingnan natin. Lahat ng devices nakakonect siya sa router.
which means yung IP address ng dun sa router. Nakuha yung IP address nun. Kung naka-inject lahat ng palagay natin na-inject yung itong laptop na yan dun sa website na yan, possible darating yung may infect itong may infect ng virus itong laptop na yan. Tapos makako-connect din siya dun sa IP address, sa router natin o sa modem. Sa router, sa wifi natin. Sabihin natin router, sige. Router na lang tawag ko siya. Tapos may infect din yung tong cellphone kasi nakakonect din to sa wifi. So ang mangyayari, magkakaroon ng spam, like spam nang galing fake na sabihin na hello, welcome, ganun. Parang kahit hindi ka naman pero ikaw yung matatarget kasi nakakonect ka na eh. Wala na, napasukan ka na. Yan ang yung tawag dyan na watering hole. Ang whaling naman ay another form of phishing and spear phishing. It's highly the target is highly focused. Ang whaling naman kasi, ang laging target nun ay yung kung sino yung pinakamataas na estado. Like, sino yung may highest position na tao. Like, for example, CEO ng organisasyon. Palagay natin, sabihin natin na presidente. Ang focus ng tong hacker ay pinakamataas. Sino yung mga pinakamataas na may salary. Ganun. Either pwedeng CEO, pwede entrepreneur, pwede rin sa business pwedeng presidente, pwede din yung milyonaryo na milyonaryo na nanalo din sa loto. Yun ang yung mga target nun. Tapos kung paano mo may-encounter itong whaling yan? Kung may encounter mo yan kung ma-receive ka ng email or dun sa URL or link yung link, random link na hindi mo talaga alam. Tapos dahil kung nakapindot ka na, di ba? Nakapindot ka ng email at saka URL, check mo yung email at saka URL, tapos may binanggit na maglagay ka ng informations. Kasi kami yung BDO, kami yung land bank, kami yung kumpanya na yung pinapasukan mo. Gusto na namin kunin ang information mo para sa security. O, nilagay mo na lahat. Ano nangyari? Wala. Nakuha na lahat ng information mo, di ba? Kaya yun ang whaling. Whaling ay target lang sa pinaka-highest position or kung sino yung pinaka-mayaman na tao. Yun yung whaling. Sa farming naman, siya, magkamukha. Ang farming, yun yung magkamukha na website. Like, magkaroon siya ng identical. Dalawang for example, gawin na natin Star City. Dalawang Star City yan, magka-identical yun. Merong isa yung totoo, merong isang peke. Kasi itong peke na yan, pwede, merong siyang DNS poison. Like, infect agad yun, yung itong peke. Once na-click mo yung peke, or na-choose mo yung peke na website na Star City,
ang mangyayari, may infect lahat ng tong system, or may infect yung cellphone mo, may infect na yung lahat ng laptop mo, computer. So next, spear phishing. Unlike general phishing, target specific individuals and companies. So, ang spear phishing naman, focus lang siya dun sa individual. Hindi kahit mayaman o mahirap. Si hacker ang bahala. Sino yung tatarget niya? Anong kumpanya ang pwede niya yung tatarget? Diba? Like, for example, isipin natin na kumpanya namang inasal dahil yun ang pinaka mas highest na sale. Tapos, diba? Highest na sale, tapos malaki ang kita nun. Ang mangyayari ng attacker, mauuna yung kumpanya kasi para mapagkuha ng information lahat, manakaw ng pera, or through net, alam na ng hacker, diba? Sa'yo lang tapos pwede naman makuha ng hacker or attackers lahat once nakuha lahat ng information ng hacker or attackers, pwede nila ma-reset yung account ng admin, account ng HR, account ng mga employees. Ibig sabihin, na-breach na yung security, nawala lahat ng assets, nawala yung mga naipon mo, wala na lahat. Pasukan ka na. Yun ang mahirap. Similar din dun sa pag sa mga specific individuals. Kung nakuha lahat ng informations mo, so example natin, may GCash ko, may hawak ko ay 7 million. Imagine natin, 7 million yung hawak kong sa GCash. Kung na-fill up ko lahat, nakuha lahat ng informations ko, lahat ng yan, like username, email account ko, password ko, may highly possibility na i-change yung password ng itong attacker. Which means hindi ko mapasok, hindi ako makapasok sa account ko kasi kinuha ng attacker. Nakuha ng attacker. Inubos lahat yung inubos lahat ng pera nasaan ko, sa GCash ko. Tapos, para hindi sila mahalata, ibabalik nila. Babalik yung account, yung password ko. Pwede rin username o email, pwede nilang palitan. Pero mas highly talaga na gusto nilang palitan yung password para hindi sila mahuli. Like kinabukasan, di ba? Na gumana yung account mo kasi ng isang araw hindi na gumana. Pagkakita mo, wala na yung 7 million, di ba? Sad. Yan mahirap. Merong phishing methods. Merong key methods can be used for phishing. Mass mailing. Yun yung mga yun yung mga spam messages galing SMS or dun sa email natin. Instant message. Yun yung mga instant messaging, yun yung yung mga link. Kung naka-receive ka ng link via email or sa SMS dahil sa cellphone, huwag niyo i-click yan kasi mapapasukan kayo. Malicious website, lahat ng duplication at saka yung unknown or suspicious na website, yung
hindi siya common, hindi siya common na kumpanya. Yun. Phishing is a 4 stages process. These stages are as follows. Initiation, yun yung preparation for attackers to attack the web, the security, to attack the defenders, to attack the security, to attack the company or individuals. Yun. Execution. Ang execution, yung attackers, pwede siya mag-initiate sila na mag-send sila ng link or mga messages galing emails or SMS. Yun. User action, pwede siyang user performs 2 tasks. First, click on the URL and then enters personal information web page that is loaded. So, yun lang magagawa ng user, di ba? Kung naka-receive tayo ng tapos sabihin natin Google Form natin. URL link para dun sa Google Form. Tapos i-fill up mo lahat ng informations mo. Tapos ka, diba? Completion. The information that is entered by user is received by the attacker and saved at his end. It's now up to the attacker to use this information. Kung nakuha lahat ng information galing sa user, ang mangyayari, gagamitin lahat ni attacker, lahat ng informations na fill up ng user. Ibig sabihin, binigay na lahat ng information, ikaw, nagiging biktima ka na. One of the victims ka na ng mga attackers or mga hackers. Hindi ko na i-discuss yung iba kasi ko na ito. And the fourth stage, the phishing attacks are completed. Phishing attacks, the attacker can be used various attack methods. Some of these attack methods are man in the middle, session hijacking, phishing to search engines, link manipulation, URL obfuscation attacks, client-side vulnerabilities, cross-site scripting, malware, keyloggers, screen loggers, trojans, email, deceptive phishing, post file poisoning, DNS-based phishing, and content injection. Sa lahat na ito, dahil once na nakuha lahat ng information, nakuha na lahat, ang mangyayari, gagamitin lahat ng information mo para atakin na nila yung na kahit kung saan ka naka-connect, saan ka naka-apply na kumpanya or o bangko, yun ang mangyayari. Lahat na na-input mong information, sabihin natin credit card, na-input mo lahat ng credit card, number mo. Kung gagamit ka ng ATM, dyan magde-detect yung credit card mo dun sa hacker or sa attacker. Tapos dyan makikita, like, nire-record lahat ng information, lahat ng na-input mo. Kahit lagyan natin ng hashtag or parang star yan, ewan ko. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta yung pampatago lang ng password. Yun, malalaman, matitrace nila yung anong number ang na-input mo. Lahat din ng nasa-send mo dun sa email. Kung magpapakonfirm ka dun sa kumpanya o palagay natin, I have received $20,000 from your black card or platinum card from your company. Tapos binigay mo
during na nasa-send siya, may kita din yung attacker. Which means, lahat ng lahat ng na-message mo, or na-message mo between you and the other person, or you and the company, may kita ng attacker. Ibig sabihin, wala ka ng dahil wala ka ng pag-asa na pwede mo itago against the attackers. Kasi, na-input mo lahat ng information mo eh. Wala na. Diba? Mahirap. There are various reasons for phishing attack to become successful. Some of the common reasons are as follows. Lack of knowledge. Users are not trained enough to or are completely unaware of dangers of phishing attacks. So, sa panahon natin, wala tayong masyadong idea kung paano natin ma-aware of against against attackers. So, ang mangyayari, umi-inform ginagawa ng multimedia na magbigay ng informations about dun sa like giving knowledge to residents na wala silang alam dun sa mga pangyayari sa digital these days, lahat ng mga pros at saka cons ng paggamit ng tawag dyan, ng GCash, lahat ng mga bangko online, ganun. Paano natin mapaprevent yung mapasukan yung attackers para kunin nila yung ating informations. Ayun. Visual deception. Attackers may very smartly use similar URL or domain names or replica of the website. Kung masasabi natin na nagkaroon ng duplicate yung website, like nag-duplicate yung URL, pero mapapansin mo lang na inibahan niya yung kasi once na nagkaroon ng magkaparehas, magdi-deny yung fake na website dahil existed na siya. Existed yung isa pang account which is yung totoong website ng itong kumpanya o itong website na pwede na pasukan. So, ang mangyayari, papalitan nila yung iba. Like, ang example, yung lahat ng lowercase galing dun sa URL, pwedeng palitan into uppercase, pwedeng palitan nila ng by numbers, symbols, ganun. Para may iwan naman yung pangalan ng website. Pero yung pagdating sa mga sa link, like for example, https practicelab.co authenticated vnext vn content ASPX, pero papalitan yun. Yung itong vn content, papalitan yung C, papalitan ng laki para hindi na mahalata. Pwede mo rin palitan ASPX, pwede mo kahit anong palitan, basta may iwan itong practice labs authenticated, may iwan lang to, pero papalitan tong isa pang position. Yun. Next. Nakalimutan ko pala. I forgot one thing. Visual indicators use mostly to not pay attention to URL domain name and therefore end up being victim of the phishing attack. Dapat maging aware kayo kung gusto niyo maging safe yung data or personal information niyo, dapat i-check mo yung email, check mo yung URL kung totoo, or i-report mo dun sa
sa kumpanya kung ito ba talaga yung ito ba yung totoong account na yan, ito ba yung totoong information nakuha na-receive mo, yun ba yung totoo. Kung malaman na hindi, wag niya. Kung totoo, okay, pwede mo nang gamitin yun. Dapat maging aware kayo dun sa mga pinipindot mong URL at saka yung email nanggaling sa unknown or suspicious na sender. Yun ang masabi ko. So, social engineering motivation techniques. An attacker had used method technique to obtain the desired information. Various technique and method can be used by attackers. Some of the commonly used techniques are authority. It displays a confidence in pretending to be someone with authority and pressurize the victim to provide information. Isipin natin na tumawag ako dun sa victim. Tumawag ako sa'yo. Sabihin ko na, oy, ako yung assistant ng boss ko, ng boss mo. Nagsabi sa akin, nibigay mo sa akin yung informations mo. Bigay mo sa akin lahat ng kasi nawala yung information due to clumsiness ng isang employee kasi bago siya. Sinabi ko yan sa'yo. Masusunod mo ba? Ako, totoo ba yung sinabi ko? Yun. Makukuha lahat ng information. Meron din isa pang example. Receptionist. Lahat, di ba? Tawag dyan. Kasi, sa receptionist, taga-information sila eh. Kukuha lang sila ng information, tapos send dun sa higher ups. Okay. Next naman, scarcity and urgency. This technique, sense of urgency is created, forces the victim to make quick decisions without thinking much. For example, attacker may call a user and share the password to be reset immediately or his account will be terminated. Sabihin natin na tumawag ka, merong link na if you want to contact us, ganun. Tapos merong 090909 kahit anong number. Kung na-contact mo tong unknown person na yan, sabihin na, hello po, ako po to yung si ganon. Gusto ko sana i-reset tong account ko. Ay, di. Pwede ko ba sira kasi yung ko, sira kasi dun sa laptop ko, pwede ko pa po iayos. Tapos sabi, sure. Sabi ng kinontak mo, sure. Give me your password. Can you share me your password so I can fix it? Tapos binigay mo lahat. Di mo iniisip kasi alam kong napapanik ka. Dahil di mo iniisip na mga possibilities na pwede makuha yung account mo, ma-reset lahat. Ayun. Once na nabigay mo na lahat na hindi mo talaga iniisip yung lahat ng possibilities, pwede siyang mawala, di ba? Wala na yung account mo. Or reset na lahat ng informations. Wala na. Diba? Next, social proof. Victim in this situation, he or she does not know how to deal with victim desire besides by observing others. Attackers may apply this technique in more than one way to displaying act of convenience then that is a correct behavior. Sabihin natin tawag dyan, ni-observe nila yung mga ginagawa ng diba? Nahack sila. Gusto ko yung i-observe yung kung anong ginagawa ng hacker. Pero
Kasi akala mo lang expectation mo, same din yung mangyayari sa'yo. Like, for example, nag-send siya ng email, katulad ng mga marami. Oh, talaga hindi ako papasok dyan. Kasi alam kong hacker ka, hindi na ako mag-ano. Pero yun pala, maraming paraan yun. Pwede niya ma-apply itong sa mga hackers, di ba? Ay, ma-apply yan kasi para ang iisipin ng tao, yun ang lagi mong ginagamit sa mga ibang biktima. Pero meron ka pang ibang option na pwede mong lulusutan para mapasukan mo yung ma-breach mo yung security nila. Ma-breach mo lahat. Kung nag-gets mo. Okay. Fear. Attacker use fear to make victims do what they want them to do. Attacker dramatize the situation in a way which the victims for to act quickly to avoid dangerous outcome. Parang similar siya sa blackmailing. Kung naka-receive ka ng blackmailing, alam ko kung saan ka nakatira, alam ko yung asawa mo, siya, alam ko may ginawa asawa mo. Kung ayaw mo sabihin niyo sa akin lahat ng information mo or ayaw mo mapahamak lahat ng mga anak mo. Sorry. Kung ayaw mapahamak lahat ng anak mo, bigay mo sa akin lahat ng informations mo. Bigay mo na sa akin lahat ng informations ng bangko. Bigay mo sa akin lahat, password, email, credit card account, credit card number, bank account. Bigay mo sa akin lahat. Kung ayaw mo mangyaring masama sa pamilya mo, yun. Hindi ka sa victim side, hindi ka makapag-isip. Kasi alam kong mas priority mo ang safety ng asawa mo at saka anak. Or, ayun, so, kung sino naman, someone na kakilala mo, kung ayaw mo mangyari din sa kakilala mo, bigay mo sa akin. Kasi para siyang blackmailing siya. Intimidation. Attackers may simply intimidate or force the attacker into doing something of his choice. Attacker may use the person of intimidation. Siya, dahil napapanood ko yung lahat ng mga Indian scammers, parang parang gumagamit sila ng like sympathy, ganun. Intimidation. Sympathy na ganun, I know how you feel, madam. I know how you feel. It is, I do this work for, to protect, to earn for my family. Ganun. That's why if you're willing to help me, I'll help you too. Ganun. Yun ang mangyayari. Tapos nilagay mo, tinulungan mo tong tao na yan. Na-insert mo lahat ng information. Yung mangyayari, wala na. Pasok ka na. Next, consensus. In this method, attackers may create malware or rogueware to put fake testimonials to convince people to use it. Yun din, pag ganun din sa mga Indian scammers, sabihin ko, naka-receive ka ng, naka-call ka na dun sa Microsoft, fake na Microsoft. Sabihin na, ako yun. Ako yung taga Microsoft. Ang gagawin mo lang, i-download mo yun. Itong app na yan. O yung software na yan. Para ma-safe, mabigyan ng additional na security yung laptop mo. Firewall mo yun. Kung in case nasira firewall, at least meron ka ng yung pinaprovide ko sa iyo. Pero hindi. Kasi yun ang nagpapa-virus din sa mo. Nagkakaroon ng virus para ma-breach yung lahat ng data sa loob ng
laptop, or either CPU. Familiarity. The attacker becomes your friend. He or she shares likes and dislikes with you. Ganun din. Same din sa, sa Indian scammers. Sympathy din. Sympathy. Or, like, you look like my grandma. Ganun. Tapos, parang nagkakwento-kwento lang kayo. Kwento-kwento. Tapos, isipin mo na, naging friends kayo, di ba? Pero hindi naman pala, di ba? Yun ang masakit ng katotohanan. Pero kailangan i-accept yun. Kasi, yun ang ginagamit yan para makuha ang trust mo, which is yun na yung next. So, next is trust. This is trust channel with you. You start trusting the person and believe that he or she is fallback point in case you have a problem. Once trust is established, you are convinced to share information that he or she is looking for. Yun ang mahirap sa society nito. Like, mahirap talagang paniwalaan. Pero kahit, lalo pag sa mga matatanda, akala mo, eksperto. Kaya, tiwalang-tiwala ka dun sa mga eksperto na, sa mga galing online. Pero, dahil yun ang pero yun ang binibigay advantage sa mga hackers at saka attackers. Hackers or attackers, yun ang pinaka-advantage nila. Kung makuha nila yung trust ng mga users, willing na na-share sa lahat sa na informations. Ayan, iwanan ka na ng tapos sabihin, thank you for your help. Tapos di ka naman kaibigan. Ouch. Tapos next naman, typo squatting. Yun yung mga yun na yung mga maling spelling, maling grammar, maling parang pinalitan na uppercase, lowercase dun sa URL sa web, URL ng website. For example, Google. Pero dun sa sa fake na website, ginawang Google. Pansin nyo? Dapat check yun. Next, hoax, baiting shoulders, my friend, interrogating. Hoax happens through the internet. Use hook tactics to draw victims' interest. Warns the victim to desire consequences. The request of the victim will send the same message to many recipients. Sabihin natin na paggalagala ko sa internet pero may nakita akong interesado. Like, for example, may nakita akong na-encounter ako ng like 90% off ng gitara. Tuwang-tuwa ako kasi 90% off. Makapag-save ako. Na-click ko. Tapos, congratulations, you just won a electric guitar. Are you sure you want to redeem it? Yes. Kung sinabi mo na yes, ayan, pasok ka. Or kahit napasok ka dun sa mga congratulations, you just won ganun. Parang fake prize yun. Maraming ganun, diba? Kung na-encounter mo yun. Shoulder surfing. It's also engineering attack performed by looking over the victim's shoulders. Na-encounter ko din yun. Ganun din ako. Pero hindi ko wala naman akong balak na nakawin yun ng mga information kasi bilang tao or ayoko hindi ko gagawin. Like for example, nasa train ka. Kasi ganun din ako. Nakatayo ako sa train. Tapos may nagte-text. At saka kung mag-enter sila dun sa Gcash, nakita ko kung anong password mo. Yun ang tawag siya shoulder surfing. Sisilip ka. Parang
na hindi ka mahalata ng mga maraming tao. Di lang ulo, pwede din mata. Nagkakaroon ka lang. Diba? Baiting is attack that uses CDs, DVDs, USB drives. Okay, sa CD at saka DVDs, pwede rin naman siya. Pero, pwede naman siya ma-burn din sa through CD or DVD. Pwede. Pero sa USB, either sa USB naman, pwede mo siya lahat ng mga USB drives ay panay malware na lahat yun. Like, kung maglagay ka ng files na hindi galing sa kumpanya or na-download mo dun sa online. Like for example, nag-download ka ng game na hindi talaga galing sa Steam. Nilagay mo dun sa USB. Ibig sabihin, yung malware nagkalat dun sa buong USB. Kung sinong gagamit dun sa USB na yan, kakalat din dun. Kung nag-gets mo lang, okay. Kung hindi, pasensya na. Kung sabihin natin, lahat ng videos ko galing sa YouTube na sa USB na download through ibang website. Sinaksak ko dun sa ibang laptop. Ang mangyayari, ma-infect lahat. Hindi mo mahalata na na-infect lahat ng na-infect yung laptop ng iba. Diyan magka-cause ng like magkakaroon ng malfunction yung system sa laptop. Tailgating is a act of gaining access to electronically locked system restricted area by following a user's legitimate access vulnerable informations. Tailgating is like parang susundan mo itong tao nito na hindi ka pinapansin. Kung makakasama mo mga maraming tao, possibilities na yun ang pinakamahirap. Hindi mo alam kung sino nakatingin sa'yo, sino nakahin, sino malayo sa'yo, sino pinakamalayo na parang ewan ko kung tama siya, binoculars, ganun. Tinetailgating ka para makapag-access ka. Either in real life, papasok ka sa kumpanya, mayroong lock system yun. Or sa apartment, or kahit minsan, kung gusto mong mag-open ka ng account, pero mas kailangan hindi ka halata ng mga marami, dapat malayo ka para makita mo. Dumpster diving is another social engineering attack that uses the physical network accessing vulnerable informations represent dumpster recycling bins. Okay. Mangyayari, nagsulat ka, merong isang biktima na nagsulat ka ng informations. Sabihin natin, nagsulat ako na sa papel na ito gamitin mo tong account ko. Yan. Sulat ko yung number ko, pangalan ng messenger. Tapos yan. Yun yung pagkakalam ko. Yun ang nabibigay ko. Sorry. Ang mangyayari, once na nakuha mo lahat ng informations, diba, na-input mo na dun sa cellphone, tatapon mo yung sinulat ng biktima. Tapos, kukunin ng attacker or hacker yung sinulat ng biktima galing sa basura. Kaya sinabing dumpster diving. Kasi, lahat ng some people kasi at ng information sisulat dun sa papel tapos tinapon. Pero hindi mo alam na kinuha pala yung information. Yan.
And so, spamming. Yun, spamming din. Spamming kasi yun, automatic email na panay nare-receive ka ng same same messages, either the same number ng sender or different sender. Marireceive ka ng the same na messages. Yun ang spamming. Spam is spam or instant messages. Various messaging apps to send and receive messages. Hindi lang SMS hindi lang SMS kundi messengers. Lahat ng applications na related din sa pagsasend ng message. Like for example, Tinder, WhatsApp, lahat ng mga dating apps. Pwede rin siyang Instagram or KakaoTalk, Messenger, yan. Kahit anong ang mga messaging apps. Makaka-receive ka ng mga link and bibigyan ng spam. Nakala mo na parang safe siya galing sa mga friend na o na-provide ka ng ng friend mo na hindi sinabihan. Yan. Next is identity theft. Pwede siyang pwede siyang maging profile picture or signature forgery. Nag-input ka na lahat ng informations mo, 'di ba? Lahat na na-input sabihin ko na ako yung attacker. Ni-fill up ko lahat ng informations ng victim ko. Nilagay ko yung picture. Pero paano mo sure na hindi ako mahuli? Pwede either signatures, handprints, or certificates of completion. Yun na yung yun nang may possibilities na pwedeng na magiging avail yung na-input ko. Sabihin natin na gusto ko mag-apply, gusto ko mag-add ako ng account ng video. Lagay ko lahat ng informations ko, tapos pa din yung email, yung maglagay ako ng signature. Pero hindi ko alam kung anong signature ng tong tao na yun. Kaya mangyayari, once na nakuha yung informations ng galing din sa victim, kasama din yung pwede niya i-copy paste ng copy paste yung signature, or either pwede naman siyang gayahin yung signature. Forgery yun. May kaso yun. Ako. Di lang signature, pati din bank accounts na sure na sa'yo yan. Bank accounts, credit card numbers, cellphone number, social security number. Yan, magagamit yan para ma-breach yung itong pinapasukan mo. Invoice scams, yun na yung tawag dyan. Yun yung mga fake na ads like katulad ng spin the wheel. Nakikita mo lahat kung sabihin na nanalo ka ng ng TV, tapos na-receive ka ng invoice kanina sa attackers. Congratulations, you just won your that at LG TV Q&A na naka-receive ka na. Paano na if you want to please press 1,
please press 2. Please press 3. Ganun. If you want to know more, please press 9. Tapos, if you want to cancel, press 0. Alam ko gusto natin ng free. Or gusto mo na may manalo tayo dun sa buhay natin. Pero hindi lagi lang nanalo tayo sa buhay. Kasi, possibilities na, nanalo ka. Pero on what cost naman siya. Diba? What reason? Nanalo ka nga dun sa sa ad na spin the wheel. Yun pala. Na-scam ka na pala. Nag-send ka na nga ng pera. O nag-send ka na ng tapos wala ka. Meron time na wala ka na-receive na TV or either binigyan ka ng box TV. Nakakalungkot na. Credential harvesting, yun ang paggamit ng mga credentials, mga credit, mga certifications. Hindi. Such as account harvesting, password harvesting. If credential harvesting, attack may use different tactics to gain access to users' credentials. Lahat ng mga password harvesting, lahat ng email emails mo at saka password mo, pwede mo siyang kasi kung merong for example, BDO, Land Bank, China Bank, Republic of the Philippines Bank, pwede natin. Lahat sila, itong apat na to, same email, same password. Kung isang hacker nakuha lahat ng information mo, like yung emails mo at saka password mo, possibilities na hanapin niya yung which of these companies na magkaparehas ang email mo, magkaparehas ang password para mapasukan niya. Yes, sir. Yan. Tapos, once na nakuha, pwede naman siya ibenta yung information sa dark web. Like, nakuha ko yung account ni Tony Stark, sabihin natin. Gusto ko ibenta by $5 million. $5 million. Kasi tapos kung sino nakabili din sa account ng nakuha ko, pwede niya magamit. Hanapin niya yung kung which of these companies na magkaparehas na emails at saka password. Kung nakuha lahat, yun, control lahat ng tapos. Influence campaigns, sino yung mga like bribes, like pag may boboto ka. Kung may boboto ka, like gagawin mo lahat para tumaas ang ranko mo through online na masira yung system. Kailangan gawin mo lahat para manalo ka sa mga campaign. Yun ang influence campaigns. Pwede mo gamitin yan. Pwede rin siyang hindi lang dun sa pag-hack ng para tumaas ang ranko ng voters. Pwede rin siyang gamitin ng pang spread, like kasi nakikita natin panay posters ng galing ng mga ibang mga deboto. Gagawin nila, di ba, during nag-YouTube tayo, di ba, ang mangyayari, maglalabas ng mga ads na boto mo to para sa kinabukasan. Merong ads na mga ganyan. Minsan, nakairita. Impersonation, pretending to be someone else, like identity
ano siya, similar siya sa mga identity fraud. Ganun. Alam mo na kung ganun. Fake identity of the victim. Sabihin natin sa Facebook, sabihin natin na, nag-message ka, mga account ko ay babae. Napakagandang babae, malaking malaking jogologs, ganun. Malaking jogologs, tapos talagang revealing yung mga clothes ko. Sabihin ko, hi, I'm looking for a boyfriend. Ganun. Tapos magsasend ka sa akin ng sabihin ko na para bigay ko sa yung video, send mo sa akin yung send mo sa akin 5,000, send mo sa akin yung information, lahat ng credit card mo, send mo sa akin, kasi para bigay ko sa yung gusto mo. Ganun. May ganun din yan. Like, kung tinanong mo sa akin kung na-experience ko yan, hindi. ang ginawa ko lang sa ML lang. Nagpalit nga ako ng yung palit nga ako ng picture, profile picture, at saka information ng account ko dun sa ML. Pero never ako nagme-message sa kanila kasi ano lang naman ito eh. Hindi naman hindi ko nagme-message yun. Yeah. Eliciting information, extract information from the target, which in a manner that the target does not know that they are providing information. Yeah, to strike casual conversation. The target between the conversation, several methods is the information extraction. The whole elicitation process uses in order to providing the information. Kung sa messenger, sa lahat ng mga chat, conversations mo, mas spread lahat ng information dyan sa loob. Like for example, hoy pre, nakapatay ako ng ganito. Nakapatay ako. Pero dahil yan, dyan magpaano. Alam mo ba, nakapatay ako ng tao. Pero ang iniisip nila, ang message niya ay about dun sa games. Pero dahil merong nagkakaroon ng false statements or maling information, ginawang maling informations, dyan na magsasabi na oy, na-spread na screenshot yung message ng dalawa. Warning po, mayroong may pong nakapatay na tao, ito po yung itong user na to, ito yung account niya po. Yun. Pwede rin siyang pwede mo siyang i-praise mo, ako, may achievement akong ganito. Alam, palagay natin na kausap ko babae. Sabihin ko, binabrag ko yung achievements ko. Ako, naging Navy ako. Pero hindi ka naman actual na Navy, di ba? Ako, pumasok ako sa Army. Malaki ang muscles ko. Nako, malaki ang sahod ko din. Hindi naman pala, di ba? Disappointing. Artificial ignorance. Pwede tawag dyan, parang tinuturo mo lang itong binibigay mo yung tamang information. Pero like, nagkaroon tayo ng topic, tapos nag-share ka ng ng tamang informations, pero in-ignore ka in-ignore yung topic na yung na-provide ko or naibigay ko na topic. Parang misinterpret ka. Hindi. Parang disturbance. Communication disturbance. Ganun siya. Bracketing.
providing close to correct information to the target. Sabihin natin ito lang bibigay ko sa'yo, 0987654321. Yun na Pero ang totoong number ko, 098765123450. Pwede mo siyang possibilities na ma-provide na ng totoong numbers na or informations. Yan. So, next naman. Sorry Tagal na pagkana. Sige. Ito na naman to. Practice labs. Basahin na natin to habang Reconnaissance terminology. There are 5 types of reconnaissance: active, passive, pseudonymous, internet, anonymous. It is active is a interact with the system, execute the nmap command used to collect information about open ports. Passive, opposite of active reconnaissance, you do not interact with the system. Instead, you use various methods. Bilisan natin to. Diyan makikita natin itong guys. Kung gagamitin natin yung who is that, ito, makikita natin itong mga informations na pinasukan natin. Pseudonyms. Okay. Publish na internet. Pseudonyms, the target using named information about him that cannot be tracked back. For example, a group of hackers is a pseudonym anonymous. No one knows who they are. The real identity is concealed behind the pseudonym. Sabihin natin na, papalitan ko yung name ko. Sabihin natin, pangalan ko si Amando. Gusto ko, dapat hindi ako matrack. Dapat lagay ko anonymous. Kasi, 1 in a million chance na sino yung anonymous na yun. Diba? 1 in a 10 million chance. Sino yung anonymous na yun? Diba? Kahit no matter how na nakakolect ka ng informations, still, ang name ay anonymous. Nakolect mo, nakuha mo lahat ng nakuha mo yung information. Hindi, other informations. Pero hindi mo alam kung sinong anonymous yan. Sino nag-provide, sino nag-set, sino nagbigay, sino kumuha. Pwede niya rin event, may chance na pwedeng ibenta yun. Pwedeng ibenta yun, tapos sabihin anonymous yun. Diba? So next, nangyari, let the following. Mahirap sa okay. Okay. Survey. Okay. Lagyan natin username, password, exit log. Okay. When you search this term in Google, the result that you get, notice the search list astonishing number of 89,600 websites that expose their passwords in the URL. Kung magsa-search ka, makaka-receive ka na similar dun sa mga na-search mo. Sabihin natin na about magsa-search ka about sa dark web. Out of a million website na pwede mo para which one na talagang totoong informations na pwede mo kunin, diba? So yeah, anonymous, pwede mo siyang
para hindi ka matrace ng ng defenders, dapat name mo lagay anonymous. Kahit lagay natin dun sa mga sabihin natin na Discord, pwede sabihin natin anonymous, pwede sa Messenger, anonymous, kahit anong social media, sabihin natin anonymous, pwede yun. Hindi lang sa social media, pati din sa mga websites, lagay mo na anonymous, diba? Yun yung masasabi ko. So, need for records for footprinting. Without footprinting, it would be difficult for a hacker to break into a system or network. Hackers spend significant amount of time gathering information about the system organization of that network. So, sabihin, tapos, understand the security posture when you footprint the organization's network. You can gain information security devices to the level of defense, much more information about the security implementation. Reduce attack area. It's a target system or network that you want to exploit. It is always better to reduce the attack area so you have more control attack. Collect maximum information. Reconnaissance phase, you may be able to gather much information once identified, and analyze this information can help you generate your database about the security weaknesses of a target system or network. Sige, gawin natin yung task natin. Mabilis tayo. Ensure the required devices are powered on, typically. Kung magkakaroon ng magkaroon ng error yung laboratory natin, skip na natin ito lahat. Okay? Pero basta nibigay ko naman sa iyo ng informations. Enter your username, text the following group. Password. Password. Tapos login natin. Ayan. As I said po, naka-display na. Click terminate terminal emulator. Tapos copy paste natin. NS lookup practical labs. Practice labs. Kung hindi maano, ilagay natin NS lookup practice labs.com. Press enter. Ayan, nakikita natin yung IP address ng server. Server server address at saka IP address natin. Next, NS lookup. Type equals a practice labs.com. Press enter. Ayan, natin. Next, type natin to. NS lookup. Type practice labs.com. Enter natin. Tapos, i-clear na natin. Type na natin clear. Na-clear na natin lahat. Next, ilalagay na natin NS lookup type equals a debug practice labs.com. Press enter.
Ayan. Dito natin yung ano ito tawag dyan. Results of ends lookup serve a command with the debug parameter. Next, lalagyan natin ng ends lookup. ns, copy na lang natin. Kung hindi makayang mag-copy paste, happy typing. Joke. And can't find the practice labs, no answer. Next, I will look up type plus ns practice labs. Next naman, resign natin to. ns lookup practice labs. Second, tapos import natin na ang address nun 168.0.1. Okay. Nakikita na yung ano na. Yung DNS server natin. Itong server natin. Ayan. Next. Pagdagan natin ends lookup. Timeout. Then, practice labs. Naka-record kasi ako. Tapos, clear natin lahat. Next, look up query and practicelabs.com. Enter natin. What is details as an output of this command? This reckoning open source framework is developed in Python. Clear natin ito lahat. Pa-charge mo. Sige. Sorry. Huwag ito. Sige. Ay lang. Naka-record kasi ako. Sorry. Okay. Next. Recon ng. Ay, nakikita natin. Wait lang. Okay, saan na tayo? Ay, nakikita natin lahat ng yung message yung after na input natin ito. Recon ng. Tapos lagyan natin ng head. Nakikita natin yung mga commands. Ayun. Commands naka-listed siya. Tapos lagyan natin ng marketplace. Install hacker target. Okay. Na-input natin. Naka-install natin using yung hacker target. Next, ang ilalagay natin para ma-load yung module niya. Lagyan natin. Modules, load, hacker target. Ayan. Input natin. Tapos lagyan natin option. Set source practice
labs.com. Press enter. That is now set. Okay. Tapos, i-run natin siya. Pwede nyo naman siya, like, i-pause nyo yun. Kung gusto nyo. Pause nyo lang kung gusto nyo. Ayun mo rin naman. Ay, makikita natin. Nakikita natin na tawag dyan. Marireveal lahat ng mga subdomains. Ayun. Kasama din yung IP address ng practice labs. Tapos exit natin. Use Harvester's information gathering tool by providing domain name, search engine name. You can search on the following information: email accounts, usernames, hostname, subdomains, email address. So, clear na natin ito lahat. Here. Sorry. The harvest. The practice labs.com 1500B Google. Ayun. Dito natin. Next. Execute natin. The harvester. Wait lang. The harvester. The practicelabs.com 1500B Google. B is used for domain name and B for parameters. Ayan, na-input natin. Hindi man nakarelate sa akin. So, next natin. Ayan, may kita natin. Harvester commands. Beta. It is able to locate email addresses and the number of hosts. Several hosts and locate users of the harvester command. Bigyan natin ng H. Sorry. Try lang. Task for identify live hosts and network. Nakita natin lahat ng para ito yan, ginagamit ito for various activities such as discovering hosts, service ports, fingerprinting operating system enumeration, discovering vulnerabilities to local and remote hosts, and the IP address of the remote system. Ginagamit natin. So, clear na natin ito lahat. Next, nmap sp 192.168.0.0.24. Ayun. Tingnan natin. Ayun, lumabas na siya. Yung nmap niya, MAC address ng Microsoft report. Host niya, same din. Yung Cisco system, MAC address niya. Scan report, host is up. Okay. Next is nmap sn 192.168.0.0.24. Ayan. Kita natin. Serial host scanned, IP address scanned in 07 seconds. Next. Tap natin. Nmap global trace route 192.168.0.0.24.
0.0 info info. Tingnan natin kung yung trait, malaman natin kung anong rota nun itong domain na to sa atin. Tapos, kung tama ba yung ruta niya papunta dun sa actual na domain o hindi. Kung talaman hindi. Ibig sabihin, fake yung domain. Diba? So, map 192.168.0.1-4. Tingnan natin. Ayan, ipapakita yung mga reports ng itong IP address na yan. Next, map 192.168.0. Hindi ko alam kung asterisk ba yan. Asterisk. Pero sa akin, asterisk na ito. So, tingnan natin. Ito, makikita natin. Makikita natin itong like, kung saan siya nakadetect, saan siya yung like, kung sino yung live host natin. Kung sinabi na kung mali, sabihin natin hindi totoong itong ginawa dun sa fake account, sa fake website, fake domains, ibig sabihin gawa ng hacker yun, gawa ng attacker yun. Masakit, no? Sabihin, masakit sa totoo lang, pero yung totoo. Nasaan kaya ako? Okay. Next naman tayo, task 5. Perform discovery scans. Used for locating live hosts on a network. There are various methods. Using pin scan, using ARP scans, using port scans. So, itatype na natin ito. Scan. Clear. Clear na natin ito. Okay, map SP 192.168.0.0.84. Notice the output of the command will execute this command, sends the ICMP request, message to every IP address host that responds to the ICMP request. So next, map PR 192.168.0.0.24. Tingnan natin. Ayan, lumabas na. So, next, nmap P 80.192.168.0.0.24. Tingnan natin. Tapos, nmap SN PS 80.168.0.0.24. Next naman, paggamit na ng perform port scanning.
Dahil sa ano, para ma-determine ang TCP at or UDP port na gumamit ng practice labs. So, ang gagawin natin, i-clear na natin ito. Clear. 192.168.0.2. Command not found. Oh, gamit ako. Okay. Nmap 192.168.0.2. Yan natin. Who seems down. Okay. Next. Nmap P 192.168.0.1. Next. Nmap P 1 to 100. 192.168.0.1. Next. Which are 53 and 88. Two ports are open. Two ports are open, yung makikita natin. 53 tsaka 88. Yun ang open. Open na port. Next. Nmap F 192.168.0.1. Ayan, makikita natin. Pasensya na kung medyo nahihirapan ako. You will now scan for 6553. Ayan, makikita natin. Hanapin natin yung 655. Hanapin natin yung 65535 ports ng system natin. So, Nmap P 92.168.0.1. natin. Nahanap yung number ng 6558 and 6538. Tingnan natin. Salita kasi ako sobrang tagal ng salita ko Mauna talaga ako. Habang hinihintay na natin. Pwede natin hintayin ito. Pwede. No. Hinahanap yung 6558. Ayan. Kaya pa na.
Tingnan natin kung saan na maalis natin. Okay. Since na okay na siya, nahanap na. Yan na, haba na ito. Next. Step 9. Okay, tapos na pala yan. Step 10 na pala tayo. Okay. Then map ST 192.168.0.1. Then natin. Ayun. Notice the output. This command has scanned 1,000 ports. 1,000 ports. There are 987,513 ports are open. Open to lahat. Ito yung port na to. Dun sa loob ng domain. Open at lahat yan. So, go natin. Nmap SU P 3 80 33 3389 192.168.0.1. Okay. Sabay natin nmap ports 10 192 168.0.1. Set 16. Yun. Ito yung nakalabas na lahat ng statement itong ibang port na. Ayun, nakikita natin. Lahat ng selected mga top ports. Tapos pinapakita kung anong status ng statement. Condition. Sabihin natin. Kung hindi pa masyado gets. So, sabihin lang yun. Yan. Sa fingerprint assistant, also known as banner wrapping. Repeating, you can determine the type of operating system this version in a remote system can also be used to determine applications such as web servers. There are primarily two types of fingerprinting. So, clear natin ito. Tapos, type na natin for active pala, sorry. O 192.168.0.6. Next, ang O parameter is provides more options for operating system detection. So, lagyan natin nmap O scan limit 192.168.0.0.24. Enter natin. Sila ko. Tapos, nmap O scan guess 192.168.0.3. Tapos, nmap 0, hindi, po pala, max OS tries to 192.168.0.5.
You can use a parameter with the nmap command to perform fingerprinting. So, piliin natin nmap a as for fingerprinting 192.168.06. Passive, clear na natin ito. Okay. Para dun sa passive, ayun, may kita. Clear na lang natin. Okay. Wala pa. Notice that the aircraft has started but not doing anything until 332 signatures. In etc verify also mentions that the user is only. So, gawin natin, click the application icon. Tapos, gawin natin sa web browser. Notice that the default internet website is loaded. Close the Firefox window. Close na natin. Notice that for captures letter, press Ctrl C to stop. To stop the PIF tool, describe capture quite a bit of information operations in this Linux. You have noticed that also determine the uptime for the web server. Take a screenshot. Then natin. Ayan. Tapos next. Well done, you have completed social engineering techniques. Question. Which type of attack does the affect website that often visited by targeted users? Smishing, SMS, phishing, then visiting, perdition watering hole, watering hole. Which type of phishing conducted over voice over IP lines where attacker pretends to be legitimate call for the bank or financial situation? Phishing. Which type of phishing targets specific individuals and companies? Spear phishing. No. Visuals. Yes, spear phishing. We receive a call from the person who was pretending to be from the law firm. Authority. Which of the following attack uses CDs, DVDs, USB drives? Hindi siya software surfing, hindi siya hoax, hindi siya tailgating, kundi baiting. Submit report. Yes. Ayan natin. Yan ang natin. Done natin ito. So, thank you. Yun lang yung mga read ko. So, yun.